Hello, doctors. Can you see? Can you see the screen? Hello. Yes, Doc. Yes, po, Doc. Doc. Yes, Doc. Very good. So, if you notice, with the schedule that we have, so your quiz will be next week. So I'll still be the lecturer next week. So so sense of yes by Monday. Just wait, huh? So 10 optics of vision. Yes, no problem. So by Tuesday and Wednesday. Today is March. Ano yan? Na? March. Today is March. What date is March 13? Oh yeah, 13. So by Monday, I'll still be the one. By Monday, I'll still be the lecturer. Then Tuesday, I'll still be the lecturer. Then Wednesday will be your quiz. So, and that is actually so with Dr. Membulao and me. So you should. There's not a little time to study na lang ano. So what we're going to do is I'll try to finish the on Monday. On Monday, we'll finish the lecture. We'll finish the lecture for both. Just integrate actually the receptor function. Actually, in the retina, you'll have it now actually. So it will just be actually and then the central neurophysiology vision. It is now. It is included now. So on Monday we'll have the sense of hearing and the chemical sense. It's shorter actually. It's shorter, and then so that you can we can have the review on Tuesday we can have a review on Tuesday, huh? So again, I tell you, so Monday we'll have the lecture on the sense of hearing and chemical senses, and then on Tuesday we'll have a review of my topic, huh? So that you can have good scores, and then on Wednesday that will be your quiz already with my items and Dr. Mambulao. Okay. So we start. So first, before we go to the many pictures that I have, let's look at this first. It is actually I took all of this from Silis, another one from Tortoras, also another good book, and then from the websites. Huh? So let's look at this summary from Tortoras. Let's have a reflection first of this so that we can follow, and then make a regarding amazing memory of this so that you can follow actually immediately the pictures and you can understand. So don't forget that the accessory structures of the eyes include our eyebrows, our eyelids, our eyelashes, our lacrimal apparatus, and the extrinsic eye muscles. So you know that the extrinsic eye muscles, we have the superior rectus, inferior rectus, the medial rectus, the lateral rectus, then the superior oblique, inferior oblique. Those are the extrinsic eye muscles. The extrinsic eye muscles are accessory structures of the eye, but the intrinsic eye muscles, examples are, the iris, the ciliary body. They are not accessory in as much as they are actually essential. They are essential muscles of the eye because, for example, you will learn later on the ciliary body and the process. They are very important eye structures, not accessory in as much as they produce your aqueous humor. So again, you should know between the extrinsic eye muscles and then the intrinsic eye muscles. So extrinsic eye muscles, don't forget superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique, inferior oblique. While the intrinsic eye muscles are exemplified, for example, by the iris, the ciliary body, like that.
So they refer to the, if you later on you'll learn that the so-called uveal tract by UVEAL, actually they refer to the ciliary body, to the iris. Huh? Okay, so number two, the eye is constructed of 3 layers. Don't forget about this. Fibrous tunic, which is a vascular, no blood vessel. So Hello, fibrous. Doc. Excuse me. Are you showing for the slide of the summary of Tortoras? Yes, this is from Tortoras. What we This is can from see po, Doc, is the syllabus lang gihap. Oh, sige, sige, sige. Okay, okay, I'll shift again, Sige ha? po, Doc. Okay, good. Thank you. Sige, no problem. Yan, can you see that one? W- Gaganyanin ka lang. Waray pa, Doc. Can you see The syllabus na gihap po, Doc. Oh, di na po, Oh, Doc. yeah. Okay na. Vision. Yeah, yeah. Thank you. Okay, I'll have it that way na lang. Okay, so I'll have it that way na lang. So that also I can see your faces. Okay, so I'll have it that way na lang. So don't forget that the extrinsic eye muscles, and then the intrinsic eye muscles, they appear in the board exam. So you should know them. Then the eye has 3 layers: fibrous, which is the non-vascular, and then the vascular, second layer, and then the inner layer of the eye by a cross section is the retina. So RAM, when I say RAM, regarding amazing memory, so Dr. Ilani and company, fibrous, take note of the S immediately, the fibrous, S, sclera, and then the sclera, di ba? S, then followed by C, sclera, cornea. So cornea, the fibrous is composed of the sclera and the cornea, which is non-vascular, and then letter B, the next layer will be the vascular. So the vascular, you see a letter C in the vascular, di ba, the word vascular. So C, capitalize on that, make it choroid. Then another C would be the ciliary body. And in the ciliary body, you have an R there in the ciliary body, iris. You have an I and R there, so iris. Okay, again, the vascular layer is composed of the choroid, then ciliary body, and then the iris. Okay, and then, of course, the innermost would be the retina. So don't forget about the retina. It consists of pigmented layer and a neural layer that includes a photoreceptor layer, bipolar, ganglion, horizontal, and amacrine. Anyway, I'll put you around that later on because we have pictures on that later on. So the anterior cavity contains the aqueous humor, vitreous. Okay, so that is there in Tortoras, on the chapter summary of Tortoras, so that we can go next further. Okay, can you see that one, Eliani? Okay, can you see that? Ang summary po, Doc. Or, Okay, yes, I ito did na ba po an yun? I. I don't know. So it's delayed. Yes, po, Okay. Doc. Okay. So all of you, please reflect on that picture. Okay, so that one, can you see na? Can you see? Can you see the picture of the eye? Yes po, Doc. Yes, Doc. Very good. Okay. Just wait. Okay, start reflecting on that. And then, okay. So, okay. Just wait.
Okay, doctor. So, okay. From we identified about the layers, liba layers. That's why it's very important for me so that you should understand about, you should memorize the layer. So from if many gets confused about this kasi, so the outer mo, if you try to make a section, let's say this is a sagittal section, this is a sagittal section of the eye. So if you look at this is the sclera. Okay, so this is a sclera also. Okay, the white one. Okay, okay, sandali. Yan, mas maganda ko to. Okay. If we palpate our eye, so no problem about the conjunctiva, because you can, it is actually here. No, it's not. So this is the conjunctiva, upper conjunctiva, then you have the lower conjunctiva. Then this is the sclera, then C, cornea. Okay. The one that we see, the white one, the in our eye here, is a sclera, but this is just 1/5 of the sclera, because the majority of the sclera, it is at the back. So don't get confused, doctors, if you say that the sclera has posterior 4/5 and then anterior 1/5. Okay. Because of this, majority of the sclera is really going down there at the back. Okay, So another would be the cornea. This one, this transparent white one. This one, the cornea. Okay, So that is the first layer from outside. Okay, So it is non-vascular. The next layer would be the, okay, vascular. C, vascular, choroid, iris, ciliary, body. Okay, So that's the next. Innermost would be your retina. Okay, retina. Okay, so retina, don't forget, you have there your pigmented layer and then your neural layer. Okay, So don't forget about that, Okay, so this one is important because cornea is non-vascular, therefore it is easily accessible for transplant. Okay, because of less reactions like that, because it is non-vascular or avascular. Okay. Nagdadahan-dahan tayo dito kasi importante itong maintindihan muna sa simula. Kasi later on kasi, pag papupunta na tayo, papasok na tayo, kung hindi natin dadahan-dahanin ito, makukonfuse kayo. So, ngayon, magdadahan-dahan tayo. Okay, dahan-dahan lang. Kaya mamaya, mas mabilis yun ang maintindihan. Okay, so, cornea. Okay. A, cornea. Letter A. Because posterior to the cornea is your anterior chamber. Okay. Pag narinig mo na kaagad ang cornea, likod ng cornea, anterior chamber mo yan. Okay, So, tingnan ito. This is the second layer.
from the outside. From outside man ito. Inner man dito. So, nandyan yung vascular mo, di ba? Pag-usapan mo dyan is ciliary body, choroid, iris. Again, vascular layer, Doc, choroid, may eye, ciliary body, ciliary body. Tapos sa ciliary body, para siyang may eye, may R, iris. Yon ang ibig kong sabihin. Ha? So, vascular, choroid, ciliary body, iris. So, himahimayin na natin. So, hindi ka mahirapan sa first layer kasi sclera, cornea. Ha? Okay. So, therefore, ito ay therefore, yung second layer. So, andyan yung, ito. Ciliary body. Okay? Ciliary body with the ciliary process. Ito yung mga processes. Ito yung ciliary body. Choroid. Di man, choroid. Okay? Choroid. And then, iris. Ito yung iris. Ito yung iris. Di ba yung colored portion ng eye natin? Iris. Okay, ha? Okay. So, importante maintindihan yan, ha? Kasi, you know what, doctors? Tapos, sarang posterior chamber mo. Ito ang posterior chamber mo. Ito yung pupil mo, di ba? Ang pupil is actually sa hole there. Okay, ha? So, ito yung lens mo. Ito yung lens. Ito yung lens natin. So, therefore, ano ang nagpo-produce ng Eliani to be represented by Eliani? Ha? You will be representing the class. This class, I will let Eliani represent muna para mas madiretso sa tayo sa discussion. Pero makinig na maayos. What maintains, Eliani, the intraocular pressure ng ating eye? Of course, aqueous, di ba? Also vitreous humor also, and then the aqueous. Pero yung aqueous, more specific function na other specific functions ng aqueous mo would be for the nutrition, di ba? Nutrition also. Nutrition of the, kasi nutrition ng eye, kasi alam mo, wala kasing vasculature ang cornea. Wala kasi siyang non-vascular man. So saan man manglalanghap yun ng nutrition, kundi yung galing sa aqueous humor. Sa aqueous, di ba, doktora? At the same time, nakaka-maintain din siya ng intraocular pressure. Pero tapos, okay, nakaka-maintain din siya. Yung vitreous humor, yung dito naman yung vitreous humor, yung pinaproduce dito yung vitreous humor, nakaka-maintain din siya ng shape ng eyeball. Therefore, maintaining also the intraocular pressure. Okay, so, ito ang nagpo-produce ng aqueous humor. Ito, ciliary body. Okay? So, at saka so therefore, pupunta muna yan sa posterior chamber. Okay, posterior chamber, then lulusot yan dito sa pupil. Lulusot sa pupil. Tapos magpupunta sa anterior chamber. Di man, anterior chamber. Anterior chamber, okay? Di man, sorry. Ito, di man, anterior chamber, ha? Because the anterior chamber kasi, di ba, is posterior to the cornea. Di ba, cornea man ini? Cornea, so anterior chamber. So, saan i-drain, Eliani, and Med1, paano na-drain ang anterior chamber? Paano siya na-absorb ang aqueous humor? Okay, dito yan sa, okay, meron tayong sinasabi ditong trabecular meshwork. Tingnan nyo na lang sa Google searching, sa book. Trabecular meshwork. Ina-absorb niya yon. Tapos, magpupunta yan dito sa, meron yan ditong blood vessel. Later on, makita nyo yan, ha? After that, meron yang trabecular meshwork. Kukunin niya yung fluid, yung anterior chamber, yung aqueous humor, tapos nagpupunta sa
scleral veins. Magpupunta sa mga veins. Later on, sige lang, sundan nyo lang ha. So anong problema dito? Paano ka nagkakaroon ng sinasabing, later on kasi, I will discuss, glaucoma. Dok, nakarinig na ako ng glaucoma, Dok, somewhere in my life, in my patients. Parang nag-i-increase yung kanyang intraocular pressure, Dok. Tapos, nabubulag. Dok, nabubulag yung patient. Masakit yung ulo, nabubulag. Okay, there are two main types, major types of glaucoma. Glaucoma kasi nag-i-increase ang intraocular pressure. Mag-i-increase talaga ang intraocular pressure dito. So pag i-increase ang intraocular pressure mo dito, paano yan? Maiipit itong nerve, maiipit ito. Maiipit ang optic nerve mo. Tingnan mo, ito optic nerve mo, maiipit kung mag-increase ang intraocular pressure. Kung grabe na ang intraocular pressure dyan, maiipit ito, mabubulag ka. Ha? So, mahirap yan. Paano nga ba nakakaroon? Dalawa ang main major type. Meron tayong sinasabing acute angle. O, tingnan niyo to, doctor, ha? Acute. Bakit to ginanyan? Okay, acute angle. Meron tayong sinasabing chronic. O, tingnan mo. Chronic. O, tingnan, bakit ganyan do? Bakit may na naman may chronic? Okay. Kasi, Iliani and Company, ang acute angle glaucoma is also called as closed angle glaucoma. Okay? While the chronic angle glaucoma is also called as, ini man, open, Iliani, open angle glaucoma. Ha? Nakikita nyo? So, kasi marami kasi nakukonfuse pag sinabi ng open angle, hindi na nila alam kung ano yun, kung chronic ba yun or ano ha. So, again, acute chronic angle, chronic open angle, acute closed angle, chronic angle glaucoma, open angle glaucoma. Worldwide, actually, worldwide, in the whole world, mas common ang chronic worldwide. Pero actually, among Asians, marami ang nagkakaroon ng acute sa Asians. But worldwide, mas marami ang may chronic. Dok, ano nga po ba ang acute? At bakit ka nagkakaroon ng sinasabing acute? At bakit siya closed angle? Okay. If, for example, doctor, okay. If, for example, mahalaga na ito, therefore dapat, ngayon, nasabi niyo na, importante ang malalaman ng structure ng eye, kung saan ba dyan. Okay. So, ang ating, look at this, ito ay ciliary body which produce, di ba, the aqueous humor. Okay. Kapag doctors, ito ang iris mo. Okay. Ito ang iris. Okay. So, pag ang iris ay, let's say, meron kasi mga depektos minsan sa ating mata na isinilang ka na lamang, na isilang ka ganun, o kaya nagkaroon ka ng infection. So, for example, ang iris mo, itong iris, pag for example, ang iris mo ay further bent forward by a congenital defect, may congenital defect ba minsan, ang sclera mo is further bent forward. Anong mangyayari sa angle mo? Iliani, may angle ka man dito. Anong mangyayari sa angle mo? Mag-a-acute. Liliit. Mag-a-acute siya, yes. Acute or close angle. Ha? Kaya nga, acute or closed. Ha? Kuha mo. Yes, acute or closed. Ikaw na mismo nagsabi nag-close. So, close angle. Kasi nga. Kaya, di ba? Magic. Okay. Tapos, okay, now, ang open angle naman ay ganito. Bakit siya ang chronic ay open angle? Bakit open angle? Hindi siya nag-close actually. Hindi siya lumiit. Ang problema, ang trabecular meshwork mo or ang absorption. Nagkulang sa absorption kasi may problema sa trabecular meshwork o sa drainage ng vein.
Ha? Okay, kaya ka open angle. Ha? Okay. Okay ha? So, naintindihan nyo? So, just Dr. Ilani, pag nagmi-meeting kayo, minsan, di ba may time na nagkakaroon kayo ng review with through Zoom, i-explain mo sa kanila ha? Okay ha? Tulungan mo sila. Okay. So, ganito yon. Okay ha? Now, common to them, whether acute ka or chronic angle ka, ay pag may nabara dyan, ay i-increase ang intraocular pressure mo, tapos eventually, makukuha nito. Makukompress ang optic nerve mo. Mabubulag ka. Ha? Okay, tapos dahil increase intraocular pressure, masakit yun. Masakit yun, ha? So, okay. So, application lang muna yan, ha? Okay. So, okay. Reflect again on the picture. Reflect again on the picture. So, ito, this is your cornea. Cornea, di ba? Cornea. Ito naman, lens. You know what? These structures are included. Pag sinasabi kasi, Dok, ano bang mga sinasabi, Dok, na refraction structures ng eye? Ano ba yung refraction? Ang refraction ay, pag for example, pumasok itong ating light, di ba? Yung light dito papasok sa ating mata. Dahil may medium dito, iba na kasi ang medium dito. Dito, for example, ang medium dito is air or something like that. Dito kasi something like a jelly, di ba? Or something like water. Mag-iiba sila, magbibent sila. Pagdating dito, magbibent na yan. Magbibent yan, kaganyan. Magbibent. Ha? So, may refraction na dito. Ha? Okay. Okay, so importante lang muna yan. At that point, dyan lang muna. Ha? Yan sasabing refraction. Okay. So, punta tayo down. Ha? Dito tayo down. Okay. So, ngayon, mas done. So, ito ay ang iris, the colored portion ng eye. Ito yung pupil. Hole yan. Ha? Actually, ang pupil is a hole. Okay? Tapos ito yung ating, dito ang ating conjunctiva dito. Upper, lower conjunctiva. Dito sa likod dito. Conjunctiva na yan. Tapos, okay, sclerodoc ano? Okay, yung puti. Yes. Okay. Tapos, bakit nga ba natin, let's say, di ba, pag umiyak ka, bakit napupunta yung luha mo sa iyong ilong? Lihan, iba. Nasolacrimal duct, no? Yes. Nag-break kayo ng boyfriend mo, di ba, lumuha ka, tapos marami kang buwan sa ilong. O kaya, minsan, bakit ba pag gising natin, palagi tayong may muta? Di ba bakit tayo may muta? Kasi yung, alam mo, ang lacrimal glands kasi, hindi lang naman yan dahil iiyak tayo. Kaya siya magpa-function. Ang lacrimal duct, di ba, nagkukuhan siya ng tears. Tears are very important kasi na mayroon silang mga lysozymes para sa bacteria. They also try to moisturize our eyes, di ba? For protection. So, 24 hours, kahit pa tayo natutulog, nagkakaroon ang lacrimal gland, ang tears natin ng function. Kaya dito to protect us. Kaya pala, syempre, dumaraan yan dito mula dito kasi, like sa dito, lacrimal gland natin, dito, dadaan yan dito sa ating surface ng ating eye. Kaya, paggising natin, meron tayong muta. Ha? Kahit titigas man siya. O, so, tingnan natin. So, ito na yon, di ba? Tears are produced in the lacrimal gland and exit the gland through several lacrimal ducts. Ayan, oh. Then, the tears pass over the surface of the eye. Yan. Tears enter the lacrimal canaliculi. So, tears are carried through the nasolacrimal duct to the nasal cavity. Ha? Kaya yan. Kaya nung mag-break kayo ng boyfriend mo, Dr. Eilani, ay iyak ka ng iyak, marami ka ring huhog.
Ha? Okay, marami ka ring lumalabas sa ilong. Tapos, dahil sa sobra-sobra mong depression, dahil nagbulag na ano, dahil ano siya, nagtaksil siya, palagi kang matagal matulog. Masyado mong dinibdib. So, paggising mo, ang dami mong muta. Pero comedy na lang yun. Wag mong, drama lang naman yun. Movie lang yun. Ha? Okay, ganyan yun. Dahil ang ating kasing tears, nagpupunta man talaga sa surface ng eye. Ha? Okay, so down. Ayan, so, naintindihan nyo na yan. Okay, so, again, to this picture, wow, Doc, ha, the ciliary body, Doc, with the ciliary process, pag-secrete po yan ng aqueous, yes, pupunta ng posterior chamber, lulusot dito sa pupil, pupunta po dito sa anterior chamber po. Okay, very good. Tapos, i-drain po sila. Ito yun ang sinasabi ko. So, they will be drained actually by the trabecular meshwork muna. Trabecular meshwork. They are some sort of like capillaries, and then they will go to the canal of Schlemm. Ha? So, pag meron tayong problema dito, doctors, for example, hindi makadrain ang trabecular meshwork o kaya may problema dito sa canal of Schlemm, nagpuproduce siya. So, but the problem is that hindi ma-drain. Okay. But the angle is open. The angle is open. So, for example, it happens, you will have that will lead later on actually to chronic angle glaucoma. Chronic open angle glaucoma. So, for example naman itong ating iris, may problema sa iris, for example, bent forward ito because congenital. Or for example, Doktora Ilani, may infection na kung saan ang sclera mo ay nagkaroon ng adhesions na napunta ba dito, na bent forward siya dahil may mga nana dito, kaya mga adhesions, mag-closed angle ka, acute or closed angle. O kaya minsan, ang lens mo, let's say, for example, bukol ang lens mo, bumubukol ito dito, tapos, syempre, itong iris mo ay mapupunta dito, kaya bumubukol man. Kaya ka nagkakaroon ng closed angle glaucoma. Okay, ha? So, pag ganyan, mag-increase ang intraocular pressure mo. Kawawa naman ito. Pabubulag ka. Okay, so sige. Ilani, doktora, pasimple lang talaga si Doc Boy. Hindi lang ang explanation. Pag complex naman, kung hindi na maintindihan, wala na yun. It defeats the purpose. Kaya gusto ko, kung talaga ako na professor, bakya ba? Baduy. Okay lang, basta maintindihan. Pataglist, pakuan man ako slang na English, wala rin maintindihan, wala rin. Diba? So, it defeats the purpose. Mas gusto ko pa bugoy talaga. Bugoy naman talaga ako. Nagja-jogging ako sa harap niyo. Yes, nagja-jogging ako sa harap niyo. Okay, sa 65 inches ang TV ko kasi. Kaya hindi mo makikita. Makikita mo sa akin kisame namin. Di ba? Diyan, di ba? Kisame. Okay, so you can call me Dr. Kisame. Dr. Kisame. Okay, so sige. Okay, go. Sige. Down. Okay, doktor, lagyan niyo ng kuha na ito. Lagyan niyo na ito, doktor, ng RAM. Ito dito, oh. Di ba nasa ating to sa book natin? Nasa ano yan? Lumalabas kasi ito sa board exam. Nasa book natin ito sa SILIS, di ba? Okay, so ang ating extrinsic eye muscles, yung rectus at saka oblique. So, ang importante dyan yung action kasi talaga tinatanong yan at saka yung nerve. So, of course, tingnan mo, pag lateral rectus, of course, 3, 4, 6, abducent, di ba? Abducent, di ba? Abducted, away, lateral. So, abducent, so yung superior rectus is oculomotor, yung inferior rectus is also oculomotor, ang medial, oculomotor. So, 3. Puro 3 yan sa rectus. 3 sa rectus. So superior, inferior, at saka medial oculomotor.
Yung isa lang naman dyan ng away, abducent, parang kinidnap. So, lateral. Kaya lateral, parang away man siya. Okay, so, madali lang naman. Ang medial, it deviates the gaze medially. Pag superior, superiorly, elevates and medially. Ha? Superiorly and medially deviates the gaze. Then, ang inferior, inferiorly and medially. Ha? Okay. Ang oblique, ang medyo nalilito kaagad. Okay, so ganito yon. Lagyan natin ng RAM. Okay. Meron akong estudyante noon, medical clerk na siya ngayon. Alam mo, pag second year na tayo, or may radiographic anatomy tayo, may radiographic anatomy, we will be talking about intestinal obstruction. Intestinal obstruction, but later on you will learn about intestinal obstruction. At then, doktora, di ba, Doktora Ilani, nurse ka, di ba? And Yes, use sir. ka like ST segment elevation, ST segment depression. Di ba sa AKG? Okay, Yes, ST. Sabi niya, ST. Palagi daw ako nakakarinig doon sa medical student na ST segment elevation. Natural, magdodoktor ka kasi. Intestinal obstruction din po, Dok. Natural, kaya magdodoktor ka. Okay, so, tingnan. Ang superior rectus daw ay T, trochlear nerve, ST segment depression or elevation. Ang I, inferior, oculomotor pa rin. Intestinal obstruction. Kita mo, Dr. Eliane and company. Yes, Inferior, anong nerve? Anong nagpuproduce? Ano ang inferior oblique? Anong nerve na supply? Ano? oculomotor. Yun nga, intestinal obstruction. Yes. Ano ang nag-supply sa superior oblique? Ano ang nagpuproduce sa superior oblique? Ano? Clear kay ST. Yun nga, ST segment depression. Okay. Tapos, ano ang function ng inferior oblique? This time, iba yon. Superiorly and laterally. Superiorly and laterally deviates the gaze. While the superior oblique, inferiorly and laterally deviates the gaze. So, mas madali nyo na memorize yan. Okay? Okay. Sigurado lalabas naman tayo. Natural. Di ba? Ba't ako ganito ng hindi lalabas sa exam yan? Okay. Yung mga kanina, yung mga glaucoma, andun na yun sa reviewer. Okay, ha? Okay, so sige. Okay, sunod, ha? Sunod, doctors. Okay. Yan. Yan. So, doctors, med 1, alam niyo na, pag sinabi kong intestinal obstruction, inferior oblique yan. Tapos, oculomotor, elevates and lateral deviates. So, ST segment o superior trochlea depresses and lateral deviates. Okay. Next. Ayan, ang mga ating mga extrinsic eye muscles. Ang intrinsic, ito na. Examples of the intrinsic eye muscles, doctors, are this one. Dilator pupilla, sphincter pupilla, ciliary muscles. So, paano ba nagda-dilate ang pupil? Okay. Meron tayong dilator pupilla muscles. Pag itong mga dilator pupilla muscles. Ito naman ay sphincter pupilla. Tapos meron tayong ciliary muscles. Okay. Pag nag-contract okay. Sphincter. Okay. Example lang muna yan, ha? Okay. So, ciliary muscles, they are the intrinsic eye muscles. So that's the function of the lacrimal glands, are supplied by parasympathetic fibers of the facial nerve.
The lacrimal fluid produced by these glands is a watery solution containing salts, some mucus, and lysozyme, a protective bactericidal enzyme. The fluid protects, cleans, lubricates, and moistens the eyeball. After being secreted from the lacrimal gland, lacrimal fluid is spread medially over the surface of the eyeball by the blinking of the eyelids. Each gland produces about 1 ml of lacrimal fluid per day. So normally tears are cleared away as fast as they are produced, either by operation, by passing into the lacrimal glands and then into the nasal cavity. If anything so makes contact with the gingiva, however, the lacrimal glands are stimulated. So yan. This one is a cross-section, parang kuan ito, transverse, parang transverse ito. Oh no, transverse. This is not a transverse because it comes from above. Okay. So don't forget. Yan, magsisimula na tayo dito sa, okay. So, nakabisado niya na ito, Dr. Pupil. So, this must be the posterior chamber, Doc. Not okay, pupil, adi. So, this must be the ciliary body, Doc. With the ciliary process, di ba nagpuproduce po nagpuproduce, ang ciliary body is composed of the ciliary muscle and the ciliary process. So, ang ciliary body po, Doc, nagpuproduce yan ng aqueous humor, which, of course, one function is, aside from maintaining the intraocular pressure, that it would, of course, provide nutrition to the cornea and then the lens. Kasi wala silang vasculature. Walang vasculature kasi ang cornea. Saan man mangunguha ng nutrition yan? Naturally, doon niya kukunin. Sa sinisecrete, aqueous humor. So posterior chamber natural muna, lalabas sa pupil, tapos punta na dito sa anterior chamber. So therefore, cornea ito. Cornea, anterior chamber kasi. Cornea, so yan. So ito na yun. So, anal phlegm or still venous sinus. So dapat i-drain niya yan dyan. So pag may problema dito sa trabecular meshwork o kaya dito, may problema dito, hindi ma-absorb ang atong CS, ang ating aqueous humor. Pero the angle is not narrowed, of course. Pero pag for example, ang problema itong iris, napunta doon ng iris somewhere along, or mayroong mga adhesions, mga exudates na ang iris ay napupunta doon, o kaya pag may iba naman na problema, masyadong lumubo naman ang iris, ang lens, masyado namang lumubo ng taba na, natural, mapupunta ito doon. So magkakaroon ka ng closed angle or acute angle. Okay. So, ngayon, dito na naman natin ito pag-usapan. Okay? Dali lang, ha? So, meron na tayong command sa ating mga layers. Therefore, sclera at saka cornea, non-vascular po sila, avascular. Tapos dito po sa ito po, Doc, choroid eye, sa choroid, ito Doctor, sa choroid, tapos iris, ciliary body. Vascular po sila, Doc, ano? Yes. So, anong mga portions, anong mga parts ng vascular portion ng eye? Choroid po. Choroid, eye, iris po. Ciliary body po. Okay, correct. Tapos, ang innermost, ano yon? Ito na ang retina. Ito na. Retina. Now, para magpunta na sa retina, hindi na kayo ma-confuse. Sisimulan ko na dito. Dito pa lang. Okay. Alam nyo ba, doctors, na ang light, pag pumasok dito, for example, pumasok na ano, paano tayo nakakakita? Okay, papasok yan. Actually, dito sa innermost portion, ito kasi ay retina. Retina kasi ito.
Dito ang innermost portion, of course. Ito ang outermost mo. Ha? Innermost. Pagpasok niya ng light, unahan ko lang ha, dadaan mo na yan dito, pero hindi pa dyan nagtatapos ang usapan. Pupunta muna yan dito. Okay. Dito kasi yung photoreceptors. Dito kasi yung photoreceptors. Rods, photoreceptors, rods and cones. Dito yan. Tapos, magpupunta na yan dito. Dito hanggang dito sa surface. Kasi dito na ang mga ganglion cells mo. Ganglion cells ba? Ito ay masumpay dito. Ayan. Kaya magiging axons na siya ng optic nerve. So therefore, ang activation ay hindi magsisimula pagpasok ng light. Ang activation ay hindi magsisimula dito. No. Even though dumaan na ito. Pupunta yan dito. Pupunta dito muna. Yan, dito. Tapos, yun. Pupunta na yan dito. Tapos, pare-register dito ng ganglion cells. Tapos, pupunta na dito. Kaya pala. Okay. So this is the optic nerve. So optic nerve is 1, olfactory optic, 1 to 8, 3, 4, 6, 11, 12, 5, 7, 8, 10. So this is sensory. Kaya pala siya nakaka-sense, Doc. Yes. Okay. So this portion, therefore, there are portions here, in this portion here, of the retina, which we call as the area of acute vision. Acute. We call it fovea. Fovea. This is the area of acute vision. Kasi, actually, macula. The fovea is at the center. The fovea is composed of many photoreceptors. Marami siya. Nag-concentrate. Kaya siya acute vision, area of very acute or sharp vision. While ito, ang optic disc. Ang tawag dito ay optic disc, di ba? Ang optic disc is called as the blind portion, blind spot. Kasi paano? Wala ka na kasi diyang rods and photoreceptors. Kasi ang mga photoreceptors dito naman, di ba? Kaso lang dito sa fovea centralis, mas nagko-concentrate talaga ang photoreceptors dyan. Dito, look at this, wala kang photoreceptors dyan. Wala na. Kasi dyan nag-exit ang iyong, dito ang exit ng optic nerve mo. Kaya natural, wala kang photoreceptors. Kaya pala tinatawag siya na blind spot of the eye. Okay ha. So, malalaman niyo pa yan further as you proceed next. Hello, Eliani, andyan ba ako? Hello? Yes, Hello? Doc. Yan ito, Doktor. Dito na ha. So, dito na tayo. So, sige pa. Dito na tayo sa retina. Okay, so, di ba innermost portion? Di ba, doctors, innermost portion ito ng retina? Ito man, innermost portion. Ito yung outermost. Natural, outermost ito kasi dito, choroid na kasi dito. Second, choroid na kasi. Di ba, choroid is second layer. Ito naman ang innermost layer. So, middle layer kasi ang choroid, di ba? Outermost, of course, yung fibrous mo. Yung fibrous coat of the eye. It is composed of the sclera and then the cornea. Then choroid, the second layer, which is the vascular. At ito naman yung ang retina mo. So therefore, this is the innermost, the outermost. Now, ito man, halimbawa, nakita ka ng light. Yun, nakita ka ng light. Tapos ito man niya. Punta doon. Tapos, alam mo, babalik pa yan kasi dapat ma-register niya dito sa optic nerve. Fibers, axon na optic nerve. Ito man. Kaya, ito man siya. So, okay. Memoryahin muna natin, doctors, ang mga layer. Memoryahin muna natin madali para maintindihan. Okay. Ang ating retina is composed of a pigmented layer and a neural nervous layer. So, pag pigmented layer, of course, you'll be talking about the melanin po, Doc? Yes.
retinal pigment epithelium, pigment cell. Yung neural ay ganito yon. Oho, dito sa innermost, photo. Oho, tingnan ng letter, photo. O. Kaya ano ang susunod? Papunta dun sa inner. Outer, plexiform. Ito man, outer. Pag minention mo na Dr. Ilani and company ang photo, kalalahanin mo kaagad ang O. Kaya para sumunod dyan is the outer plexiform. Ano ang susunod, Doc? Big. B-I-G. Bipolar, inner, ganglion. Tapos, madali na ito. Kay fibers to the optic nerve na. Ito naman, okay, fibers to the optic nerve. Ito man niya. O, di na. Okay, ha? Ito man, fibers to the optic nerve going there. So, again, for example, I'll call you classmates kasi pareho tayo nagre-review kunwari. Okay. What are the two main layers of the retina? Pigmented pudok at saka neural. Sa pigmented pudok, ayun na po yun, yung mga pigments po. Okay, we'll talk about the pigment cell. Sa neural po, ganito yun. Photo po, photoreceptor, may outer plexiform, big. Ano po yan? Bipolar, tapos inner plexiform, tapos ganglionic po. Tapos, fibers na po to the optic nerve. Ilani? Makes sense, ano? Yes po. Make things easier. Okay. Yes po. Okay, tapos, ganito yun, Ilani, ha? Tingin ka sa class, tingin ka sa mga class, alam mo yung mga classmate mo na matataba. Diba? Big. Even though you haven't met them personally, dahil hanggang ngayon, puro pa lang kayo Zoom, pero nakikita mo na sa Zoom. At saka, marami natin classmate na big. Big ba? Big. Diba? So, at least naman lang, Dr. Elian, sa photo, sa Zoom, nakikita ko sila, they are big. Or I see myself big also in the photo. Photoreceptor cells, outer plexiform layer, bipolar, inner plexiform, ganglionic cell layer. At saka, fibers to the optic nerve. Dali ano? So, papasok therefore ang light, kaya nakakita man tayo, di ba? Nakakita man tayo, pumasok ang light. So therefore, dadaan siya dyan. Of course, dadaan muna, pero bago ma-transform ito into a picture, ay dito muna, i-activate muna ito. Tapos, pupunta na dito. Di man, ito na siya. Pumasok ang light, pero pag dadating muna dito, although dadaan dyan, dadating muna dito, tapos dito na yun, papunta na dito. Yun. So dapat, kabisado natin ito na photo, big, and then fibers to the optic tract, to the optic nerve, sorry. Okay, so sunod. Okay. Aqueous humor, it is the clear watery fluid between the cornea and the front of the vitreous. Diba? The aqueous humor bats nourishes the lens and maintains the pressure within the eye. So, maintenance of the ocular pressure and at the same time nutrition sa lens at saka sa cornea, of course. Since the lens and the cornea have no blood supply, the aqueous humor performs the blood's job of carrying nutrients to those structures. Ito sa mga web ko na ito kinukuha para mas madali. So, vitreous or vitreous humor, the clear jelly that fills the eyeball behind the lens. It helps support the shape of the eye and transmit light to the retina. Okay. Okay, so klaro. Makes things easier. So, ano ang tinatawag nating accommodation? Alam mo, kayo, doctors, mga bata pa kasi kayo, naging bata rin naman ako, naging medical student din ako noon, hindi ako gumagamit ng reading glass. Hindi ako nagre-reading glass. So,
madali ako makabasa. Di tulad wag matanda na, tumatanda na tayo, tatanda rin naman talaga kayo, lahat naman talaga tayo. Hindi maiwasan yan. Nahaharap nga ni, harap na, di ba? Malagas. Pero kamo gihapon, masusugad gyud kamo iton, ha? Ako hadto, amo gihapon, di na madalig makakita. Okay, ha? So, yung mga ginagawa ng classmates ko, nga iba noon, na may mga cheating plan, na may maliliit na letters doon sa ilalim ng kanilang ilalim ng kanilang upuan, napakalitang letters, tapos ilagay na sa upuan, nakikita nila kaagad. Di ba kung cheating plan, nakikita nila kaagad kasi they have no problem when it comes to accommodation. Pag tumatanda ka na, ako hindi ko na makikita yan. Hindi ko na makikita. Ang letter na maliit, pag malayo ako, hindi ko na makikita. Okay, so may problema na sa accommodation. Okay, doctors, anong nangyayari sa accommodation? Iniman? Ang accommodation kasi, you can accommodate, tulad yung mga bata, you can accommodate pag malapit actually sa inyo ang letter, kahit pamaliit, kahit pamaliit ang letters sa book, nakikita nyo pa. Lalapit lang kayo, makikita mo ang letters na maliliit na hindi ko na makikita. Hindi ko na makita kung that unless mag-reading glass ako. So, hindi ko na makita. Ako'y makikita nyo pa. Because you have power of accommodation. You have a good power of accommodation. Paano Dok nag-accommodate, Dok? Tuman, the ciliary. When the ciliary muscles contract, suman, Dr. Eliani, when the ciliary muscles contract, the zonular fibers, Doc, relax. And my pupil, Doc, would tend to dilate. So I could see well. Okay, contraction, ciliary muscles contract, and what will happen to your zonular fibers? They will relax, Doc. Okay, so that what will happen to your lens? The lens, Doc, would tend to, because nag-contract na kasi, Doc, nag-contract na kasi ang ciliary muscles. So what will happen, tapos nag-contract, so what will happen, the lens would become wider, and so I could accommodate. Okay, so ang matanda kasi, matigas na kasing lens, parang matigas na. So, hindi kami maka-accommodate kaagad. Ha? Okay, so you try to read further sa mamaya, Doc Ilani and company ba, yung Med1, mag-Google search. Ako, binibigyan ko lang kayo ng parang mga ng mga ideas so that mamaya mag-explore kayo kasi, di ba, Doc Ilani, 50% kasi mas nagiging powerful kung ginagawa mong role mo. Ha? And training, stimulate yung mind. Tapos mamaya, you can do it by your own. Makakapagkaroon ka ng independence. So, contraction of the circular, dito naman in relation, hindi naman sila ibag-iba ito, pero it is in relation. So, contraction of the circular muscles ba nito, causes, therefore, constriction of the pupil. Bakit tayo nag-pupillary constriction? Pag nag-contract itong circuit, pag nag-contract ba ito, so liliit ito dito. Ito naman, contraction of the radial muscles. Radial muscles ito. Contraction of the radial, pag nag-contract ito, di ba, nag-contract, lilit man ini, kaya mag-contract ito, lalaki ang pupil mo. Magkakaroon siya na, kaya mas malaki ng chance siyang mag-dilate. Ha? Kasi nag-contract man na di. Pag ito naman ang nag-contract, lilit ito. Okay, ha? Anong mangyayari sa
For example, nasa sunny ka na area, nasa sunny ka ba, direct sunlight, para anong gagawin ng pupil mo para hindi masyado maging sagabal sa'yo or hindi masyado maraming light na pumasok sa'yo? It will constrict the pupil. Pero pag nasa dim light ka, kailangan mong makakita. Magdadilate ito. Papadilate nito. Ha? Hindi man dim light. Para pumasok yung light. And what made this dilate? Ito. As radial muscles contract. What made this constrict during bright light? It's because this one constricted. Nag-contract siya. Ha? Okay. So ito na yon, doctors. Ito na yung optic disc. The blind spot po. O dyan. Kaya ganyan ang itsura, parang hindi masyado mapula like this. It's because nandyan na yung optic nerve mo. Mga fibers na kasi siya. Whereas, dito sa temporal side natin, ito yung ating macula densa ito. Pinaka-center niya, andyan yung ating fovea centralis. So the optic disc is the site where the optic nerve exits the eyeball. So the fovea centralis is the area of highest visual acuity. Dahil maraming photoreceptors kasi dyan. Okay, so hindi kayo mahirapan magbasa dyan at least kasi nasimulan na natin kanina. So the third, retina. The third and inner layer of the eyeball, the retina lies sa posterior 3/4 of the eyeball, including the visual pathway. So, diretso na tayo para mga keywords ang ating babasahin ha. So, the retina therefore consists of a pigmented layer and a neural. Ito na yung sinasabi ko ha. Lumalabas ito sa exam, nandyan yan sa akin. So the pigmented layer is a sheet of melanin containing epithelial cells located in the choroid and the neural part of the retina. So the melanin, the pigmented layer of the retina, as in the choroid, also helps absorb stray lights. Yun ang purpose niya. Ang choroid kasi, which is in the second, the middle layer of the eye, diba? This is a vascular middle layer of the eye, helps to absorb stray lights, just like the pigmented layer, which is the pigmented layer of the retina. Ito naman ang sensory. So, the photoreceptors do outer, big, bipolar, eye, inner plexiform, G ganglion cells. Tapos, yung pong mga processes going towards the optic nerve. Okay. Paano neural po yun. Ganito yung pag-style na pag-memorize. Di ba, Doc Ilane? Di ba, Doc Ilane? It makes sense kasi para bang pinapractice mo, you keep mentioning things para things become natural for you. Kaya, so the neural layer of the neural layer of the neural layer of the retina that produces, the three distinct layer of retinal neurons, outer plexiform, big bipolar, inner plexiform, ganglion, and then some process going towards the optic nerve, are separated by zones. The outer and inner synaptic layers where synaptic contacts are made. Two other types of cells present in the bipolar cell layer are the retina called the horizontal and then the amacrine cells. These cells form lateral directed neural circuits that modify the signals. They try to modify lang naman. That being transmitted along the pathway from photoreceptors to bipolar cells to ganglion cells. So in the photo, parang P ang R, ang mga rods and cones. Okay. Rods allow us to see in dim light, such as moonlight. Because rods do not provide color vision, in dim light, we can see only black, white, and all shades of gray. They do not provide color vision, while brighter, colored. Okay, I want to have this technique really, because aside from the medical student getting more brighter if you do this one, those that were not in the conventional medical field kasi, meron kasing mga classmate nyo dyan na hindi talaga sila traditional nag-medicine. Hindi sila galing sa nursing o medtech. Galing sila sa business management. O meron talaga. Business management.
nagsama lang sila ng zoo para makapag-medicine. Meron talaga. So, makakatulong ito sa kanila para makaka-memorize sila. Ha? So, colored cones, which produce color vision. Okay? Yan lang, importante yan ang mahalaga lang sa akin talaga. Rods and cons. So, rods and cons, black and white. Cons, colored. Okay? Okay, so, from photoreceptors, information flows to the outer synaptic to the bipolar. Papunta sa big. Diba? Sabi ko nga, diba, light, pag ganun, para dadaan sa retina, pero babalik talaga yan muna, babalik rin kasi dito na, dapat mapunta siya sa ganglion layer. So from photoreceptors, information flows to the outer synaptic to bipolar, and then from bipolar through the inner synaptic to the ganglion cells. So the axons of ganglion cells extend proceed to the optic disc and exit the eyeball as the optic nerve. So the optic disc is also called as a blind spot because it contains no rods, no cones. We cannot see images that strike the blind spot. Okay, down. So therefore, while the macular theia, as a whole, ito yung macular lutea. Sa gitna niya, nandyan ang fovea centralis. Yan, yan. Ito yung nasa gitna, tapos pula. So the macula is the exact center of the posterior portion of the retina at the visual axis of the eye. The fovea centralis, a small depression in the center of the macula, contains only cones. In addition, the layers of the bipolar and ganglion cells which scatter light to some extent do not cover the. In addition, the layers of the bipolar and the ganglion cells which scatter light to some extent do not cover the cones here. They do not cover the cones here. That's why these layers are dispersed. Instead, the layers of the bipolar and ganglion cells which scatter light to the extent do not cover the cones here. These layers are displaced to the periphery of the fovea centralis. Periphery. As a result, the fovea centralis is the area of highest visual acuity. Ha? Kasi na-displace rin yung supposed to be nandiyan ng mga areas ng bipolar and ganglion, na-displace lang dito sa periphery niya. Kaya, hindi natatabunan yung cones. Kaya sa very, very clear. Therefore, it is the area of clearest vision or of sharp vision. Ha? Fovea centralis. So, mas nakaklaro na sa inyo. Ha? Alam mo kung hindi ito tinuturo ng maayos, kung hindi ito kasi yung mga classmate ko dati, I have a lesson on this kasi ang mga classmate ko dati nung nasa medicine pa kami, hindi nila siniseryoso, hindi sila nagtatanong, hindi na-emphasize kasi ako inuulit-ulit ko pag pumasok ang light dito, padaan yan muna dyan. It's supposed to be inner. Pero hindi dyan ang nagsisimula ang stimulation. Dito, papunta muna yan dito. Dito na magsisimula. Dito na sa photoreceptor. Tapos, pupunta na yan dito. Yan. Dyan, hanggang magsabi sa big ganglion cells, hanggang siya magpunta na siya dyan, dito na. Kaya dito, ito diba na equivalent ng ganglion, di ba? So yun, ganglion cells. So mapunta siya dyan sa, ito ganglion cells. Ito, kasi retina naman ito. So ganglion cells, at pinapunta siya sa mga fibers na fibers process going to the optic nerve. Kaya tayo nakakakita, doctors, ha? Kaya tayo nakakita. Okay, tapos, kung maging ka sa intraocular pressure mo, dahil may glaucoma ka, maiipit ito, maiipit. So, you will produce pain and at the same time, blindness. Ha? Naku, Dok Ilani, kung hindi ko sinimulan kanina ng ganun yun, patay. Ha? Paano mo intindihan? Iba ang psychology na ginagamit ko. I was reflecting, paano ko sisimulan ito na maintindihan nila, na hindi kayo makukonfuse. Ha? So pag Doc Ilani, alam ko naintindihan mo. So when you meet with the Zoom with your classmates, i-practice niyo ito. Ha? I-practice. And then guide them. Ha? Kasi kaya ka binigyan ng Diyos na mag-placer, ng board placer ng nursing because you have a mission in this world.
you should also be a mentor and you should help those in need. Ha? Mission mo yan. Ha? Mission. Pasalamat mo sa Diyos yan. Ha? Okay. Sige. Kaya pag nag-teacher ka naman talaga, huwag kang terror, ha? Mag-guide ka. Ha? Mag-guide ka. Terror ko kailangan kasi workplace na nakakatakot. Hindi, mag-guide ka. Pero i-guide mo rin sila na mag-study na maayos kasi kahit ka pa mag-guide, kung hindi rin nila gagawin ang kanilang role and responsibility, wala rin mangyayari, di ba? Be a good motivator and a good teacher. Okay? Pag hindi nila tanggapin pa, yung medyo sila na may problema, hindi ka na. Hindi ka na. Okay, so sige, okay. But hindi sila magkakaproblema kung gini-motivate ko sila maayos. Kasi kung magsimula ka mas mataray ka, masungit, hindi mo motivate yun, magagalit sa yun, inis sa yun. Okay. Pero pag sometimes they can be hard-headed, pero ang motivation mo ay maganda, susunod yun sa'yo. Idol ka niya, crush ka pa niya. Okay. Okay, so, sige, tuloy. Anong oras na, Dr. Raylani? Kasi nalilibang na ako sa katuturo. Anong oras na? Baka mag-12 na. 11:01 pala daw. Oh, very good, very good. So, yan ha. Huwag niyo nang kalilimutan. Okay. Pigmented. Okay. They try to also to remove the stray lights. Just like the choroid to remove the stray lights. Pero nakakita na talaga tayo dito. Nagpumasok ang light, yun. Dadaan dito. Walang problema. Dadaan talaga dito muna kasi innermost pa nito. Pero dito na magsisimula. Babalik ka. Parang gaganon siya. Okay? Tapos ganito na. Okay? So, photoreceptors, outer plexiform, big bipolar, inner plexiform, ganglion cells po, Dok, at saka fibers going to the optic nerve. Opo. So, ang amacrine, Dok, at saka ang amacrine po, Dok, at saka horizontal cell, paano po natin gagawin ng RAM? Ito man, okay, amacrine. Amacrine is between the bipolar at saka interplexiform. While ang horizontal is between the, ini man, Dok Ilani, rod, horizontal, bipolar, nagsusunod ang horizontal ito. Tapos, ang amacrine, ito man, pagdating mo rin sa bipolar, may A kasi, amacrine, tapos interplexiform na. Interplexiform. Okay. So, yung nagpupunta na, little but ano bang amacrine? Ito di ba may big ka, may bipolar. Sa bipolar, andyan yung horizontal. Tapos, amacrine na. Dito na sa bipolar, kay big ka man. Okay, Okay. Bipolar. Di ba, mayroon kang, di ba, dito sa ano mo, mayroon kang, sa rods and cons, di ba, photo receptor. So sa photoreceptors mo, of course, meron kang rod cells, cones. So andyan ang horizontal. Malapit dyan. Tapos magsisimula ka na sa big, bipolar, amacrine. Tapos interplexiform, Ganyan. Next. Okay. Yan. So, don't forget, this one produces your aqueous humor. Okay. So, don't forget, the ciliary process, the iris, they are intrinsic muscles of the eye. They are never accessory. Okay. So, sclera and cornea, Doc, avascular, non-vascular. Give me examples of vascular. Ito, Doc, ciliary po, ciliary, iris, at saka, choroid po. Choroid. Okay, very good. Okay. Now, ito na, Doc. Ito yung sinasabi ko. Kayo, mga bata pa kayo, pero I na-read with you, Dr. Ilani, kasi meron kang eyeglass, meron kang
Meron, ano ka? Farsighted, nearsighted, astigmatism. Ano ka? Oh, these are just anti-radiation glasses, Doc. Waray ko ini-read. What yan? Passion Yes. glass. Anti-rad Sino? lang po, Doc. Okay. Yeah. Ako nakita ko si Ian may glass. Dr. Ian, ano ka? Farsighted? Nearsighted? Ano ka? Dr. Ian. Astigmatism, Doc. Astigmatism yung sa'yo. Okay. Akala ko nurse-sighted ka. Nurse-sighted, nearsighted. Nurse-sighted ba pa? Kita ng nurse, crush ka agad. Nurse-sighted. Nurse, di ba, Dr. Eliane? Yes, Doc. Nearsighted or myopia, we call that as nurse-sighted. Kasi ang mga lalaki, pag nakakita ng nurse, crush niya kaagad. Nurse-sighted, nearsighted. Ha? Okay. Ang farsighted is hyperopia. Ang nearsighted is myopia. Ang presbyopia ay yung katandaan yan sa matanda na hindi na kami makakita masyado kasi tumatanda na, presbyopia yan. Ang astigmatism naman, maraming points of focus. Ha? Mamaya makita nyo yan. Andiyan yan sa silis. It makes things easier there. Okay, so don't forget, doctors, ha, na ang accommodation, the power of accommodation. Okay. Ooh. Accommodation is that you can accommodate so well because actually, if you can accommodate so well, if you have an accommodation, there's actually contraction of the ciliary muscles. Ito. So therefore, if this contract, pag nag-contract siya, this tend to relax. Re-relax siya. Re-relax. So, you'll have the tendency for your lens to bulge more. Kaya nagkakaroon ka ng accommodation. Ha? Ang matanda na kasi, medyo matigas na aming lens. Matigas na ito. So that's why we cannot just accommodate. We just cannot. Ha? Okay. Now, on the other hand naman, pag nagre-relax ang ciliary muscles, pag nag-relax ito, halimbawa, nag-relax, parang pag nag-relax ito, parang binubunggo niya itong mga zonular fibers mo, parang binubunggo niya. Kaya nagko-contract ito, kasi parang binubunggo niya kasi nag-relax kasi ito, nag-relax. Parang binubunggo niya ito. Ito naman ang parang naging tense. Okay. Ha? So again, in the power of accommodation, ang ciliary muscles mo ay nagko-contract so that your lens becomes more circular in accommodation. Yan. Kaya nakakakita kayo ng maayos. Kaya, so go down. Simple lang talaga si Doc, relax. Ang hirap ng topic. Iyan, nandiyan ka. Ha? Iyan. Nandiyan ka pa. Iyan, Bon. Iyan. Doc. Di ba binasa niyo? Parang complicated itong complicated. Pero kay Doc Boy, simple. Ginawa niyang simple. Okay ha? Magic kasi nagraram kasi ako regarding amazing memory. Kung baga, Ilani and company and Ian and all of you, tinatandaan ko muna ang mga terms, tinatandaan ko mga pangalan, tinitingnan ko muna ang picture. Kasi kung sisimulan ko kaagad na nagbabasa ako na hindi ko tinitingnan ang pictures, hindi ko tinatandaan ang words, I'll get lost. Ha? I'll find things so complicated. Tingnan mo, naintindihan nyo kaagad ang glaucoma, ang acute angle, ang chronic angle. RAM kasi regarding amazing memory, which is a technique actually for memorizing well in a very practical sense na nakikita nyo, nag-i-enjoy kayo, is just like actually doing this. Ganito yon, Ian and company, Ilani ang company.
lalo na si Ilani keyboard placer. Yun. Para bang, if I dig immediately into just like sa renal, di ba? Ang renal, isipin mo, complicated talaga siya. Ang hirap. Tapos, ay isa na naman to, kinatatakutan. Ang brain, kinatatakutan. Yes, admit, that's true. Pero, magpapadepression na lamang tayo? Mag-iiyak ka na lang? Magmumukmuk ka na lang? Mag-memorize ka na lang? Matutulog ka na lang? So I don't care. Pero sino ang lugi? Tayo rin. But, the eye, the brain, the kidneys are waiting for us to be good friends. They love us to be good friends. Ha? They love us to be friends. Okay, so gagawa natin. Ganito yon. So, in other words, ang kidney, ang eye, ang brain, sabihin natin bahay sila. Okay, doctor, sabihin natin bahay sila ni Kuya. Okay. May mga problema, di ba, sa bahay na Kuya, di ba? Mga tao doon, di ba, na mga participant may mga problema. Kaya nga reality show. Pero problema kasi sa bahay ni Kuya, yung mga kidney na yan, yung brain na yan, yung eye na yan, maraming aso. Ang daming mga Doberman sa labas. Di ba? Paano ko malalaman ang problema? Paano ko malalaman ang problema nila? O paano ko malalaman ang kidney? Paano ko malalaman ang eye? Paano ko malalaman ang brain? Ang gagawin ko, kakaibiganin ko muna ang mga aso. Di ba, Dr. Elani? Kakaibiganin ko ang mga aso. Kasi kung hindi ko kakaibigan, sabihin na, wow! Di ba? Paano ka papasok? Paano malaman problema? Paano malaman ang kidney? Paano malaman ang eye? So, ang mga aso na yan ay ang mga terminologies. Di ba? Ang photoreceptors, outer plexiform, big, di ba? Bipolar, inner plexiform, ganglion cells, tapos ang horizontal cell, ang natural, may photo. Tapos ang amak din, magkatapos ng bipolar. Yan, kinaibigan ko ang mga aso. Kaya tuloy, nakapasok na ako sa bahay ni Kuya, nakaintindihan ko na sila. Kaya na mag-discussion na ako ng glaucoma, mag-discussion na ako kung paano ka nakakita, naintindihan mo kaagad, Dr. Ilani. Di ba? So, Yes. therefore, Dr. Elani, bumili ka kaagad ng Doberman. Joke lang. Joke, ha? Okay, so sige. Okay, ha? Okay. Go. Word of advice yan kasi we have to help ourselves. We have to make ourselves happy. Ha? We deserve gentleness and kindness. Okay? At gusto ng brain yan. Gusto ng kidney yan. Gusto ng eye yan. Ayaw niya kayong lumuha. Paano naman kasi suplada ka? Di joke lang, di ba? Suplada kasi si Dr. Elani, ayaw akong kaibiganin. Sige, ganyan. Anyway, that was just a movie. Ha? Okay, down. Sige. Okay, so, ayan. Ito yan, Doc, ang mga kung bakit, ano bang sinasabing refraction? Kasi hindi ko maintindihan refraction na yan. Is that change in direction of a wave passing from one medium to another or from a gradual change in the medium. Refraction of light is the most commonly observed phenomenon, but other waves such as sound waves or water waves also experience refraction. Yan, pag pumasok na sa lang medium, nag-change na talaga sila ng direction. Yan, ha? So, okay. Okay, so ganyan ang ating eye. Okay, ha? Okay. Yan, ito na yung doktor. Actually, pag nakakita ka, Dr. Eliani, ganito yun. Di ba, retina na ito. So, ayan, pagdating dito sa ating, so cornea is actually one of the refraction areas of the eye. The lens is also one. Others say, pati nga luha, pati daw tears. Okay, so sige, okay. So, yan, paano mo nakita ang taong ito? Sige, sige. Yan. Dito papasok yan. Okay. Pumasok dito, mula sa cornea mo, sa lens. Dito, mag-change na siya kasi nag-refraction. Refraction areas man itong cornea, itong lens. Yan. Kaya mag-change siya, mag-bend siya. Hanggang further, pati dito, yan. Yan ang focal point mo.
Now, Dok, pa bakit ito na-reverse? Kasi nga, ayan, ito, from divergence, nagko-converge. Diba, nag-converge. Dito, magda-divert na naman. Magda-divergence na naman siya. Oh. Kaya ka na-register dito ito actually, registration na yan sa brain. Registration na ito sa brain. Dok, bakit po ako, hindi, dito sa retina. Pero sa brain, hindi ka na inverted. Ayan ka na naman ulit, just like that person. Sa brain, sa brain. Naka-register ka na sa ganyan. Ako, hanap ako ng hanap, mahihirap explanation. Para sa akin, ginanito ko na. Di ba? Ganito, nagsugad. Babalik kasi siya. Babalik kasi siya kasi dapat kasi mag-divert na naman siya. Kaya ito siya. Ayan. Ayan, Dr. Eliane, ang company, yan. Sundan nyo siya. Magda-divert na naman kasi siya. Kaya pala ang ulo dito, Dok. Yes. Ito. Nabend kasi siya dito. Yan, Pero, dating sa retina, dapat, hindi na siya nabibend. Kaya, sundan mo ito, ayan na siya. Ayan ang tail niya. Now. Okay. Papasok pa kasi itong registration na ito dito sa optic nerve mo, doktora, di ba? Di ba, doktora? Papasok kasi ito. Kaya pala, pagdating sa brain, balik ka na. Iyan ka na uli. Di ba? Kasimple, simple. I love to talk and explain through pictures. Pastilan na libro. Nadidemonyo ka. Ginwawara ka. Ginidemoralize ka. Okay, Okay, so, sa ganito, ang dali. Okay? Okay, So, next. Okay, uli. Okay, So, yan. Mga accessory mo. Eyebrow. Eyelashes. Pupil. Pupil now. Okay, so dito na ako sa iba naman. Nakita ko dito si Dale. Doc Dale. Dale, andyan ka? Doc Dale Istigoy. Hello? Yes po, Doc. Video please. Para yes po, Doc. Sige, video mo. Saan ang school ka? Doc, hindi mo camera, Doc. No problem. Saan school ka nanggaling? Anong pre-med mo? Dale? RTR po, Doc. Nursing ka? Classmate kayo? BMLS. Medtech No ka? po, Doc. BMLS po. Opo. Anong BMLS? Laboratory Science. Medtech yun. Basic, parang Medtech. Medtech, parang lang yan. Opo. Okay, very good. So, nag-board exam ka na, Dale? Waray po, Doc. Nag-diretso ka na. Proceed po na yun. Opo. Okay, very good. No problem. Ako rin, Medtech man ang aking pre-med, Divine Word University pa noon. Yung mga teacher na yan, sila Ma'am Timay, yung mga teacher namin, si Torano, pero nag-proceed din ako agad sa medicine. Nag-proceed ako, hindi ako nag-take na ng board exam. Diretso ako ng medicine. Tapos, yan So, dyan lang kayo, sa standby. Doc, pupil? Whole yan. Whole, yes. Mula sa posterior chamber, pupunta yan ang aqueous humor mo, pupil, tapos pupunta ng chamber. Ito naman ay iris, colored portion ng eye. So, Dale. Dale, hello? Dale. Ang iris, Dale, ang iris, vascular ba siya or non-vascular? Vascular. Okay. Nasa middle cone. Vascular. Nasa middle tunic siya. Anong pa bang ibang, maliban sa iris, ano pang mga ibang mga structure sa middle tunic ng eye? Kasi ang outer tunic is sclera cornea. Ano pa? Okay, iris. Choroid, eye. Choroid. Ano pa? Ciliary
Ciliary body. Choroid. Yes. Yes, okay. So, sa iris lang, yes. Ciliary choroid, Doc. Oh, yeah, correct. Sa iris pa lang, choroid kaagad. Doc. Iris choroid. May sika, ciliary body. Ganon ang technique. Actually, Dale, kung alam ko lang ito noong pa nung medtech, actually yung RAM na ito, nung student pa ako ng medtech, kasi medtech ka naman, di ba? Kung noong ka pa nagra-RAM, kung alam mo ng technique nito, hindi ka talaga luluha masyado sa pag-examine. Kasi, alam mo, di ba, medtech kasi natin, sa medtech, di ba, medtech tayo, ang mga teachers, Ma'am Timay, sila Ma'am String de Dios, di ba, sila rin naman ang mga teacher mo, di ba? Mga notes, usually sa atin kasi, marami lang talaga pinag-aaralan, pero spoon feeding talaga sila. Kung anong nasa notes, di ba, usually sa notes, lalabas talaga sa exam ang mga binibigay nilang notes, di ba, Dale? Mga, sabihin natin, 90%, di ba, Dale? Nasa notes talaga. Tapos paulit-ulit pa nga yan. Actually, di niya lang nalalaman kasi hindi naman pinabalik ang test paper. Actually, nalalaman ko noon na ang kailangang exam ay paulit-ulit lang. Kaya hindi nila binibigay. Kaya mortal sin sa kanila magnakaw ating test paper kasi sa kanila. Pero kung yung marunong ka na ng technique ng RAM, kung marunong ka ng, mapiperfect mo talaga exam nila. Kasi, or hindi mo na perfect, balaki ang score mo. Kasi parang sinusundan-sundan mo okay, kung alam mo lang noon na pero never mind. Hindi pa naman huli ang lahat. Nasa medicine ka na, so mas makatulong ito. Oo, okay, so sige so thank you, Dale. Okay, so thank you, all of you. So yung lateral angula yung sclera of course. So don't forget yung nandyan, yung anterior, 1/5 lang yan. Meron pa yan sa likod. Okay. Okay, ito na So, upper eyelid, lower eyelid, okay. Yung conjunctiva over the eye, conjunctiva of the eyelid, okay. Conjunctiva over the eye, ito. Tapos, conjunctiva of the eyelid. Yung likod ng eyelid natin, may conjunctiva. Tapos, yung meron din conjunctiva dito sa over the eye. We also have a conjunctiva over the eye. Kaya Dr. Ilani and company, Doc, kaya pala, minsan may conjunctivitis, Doc, kung dito, yung parang, di ba, sclera itong puti, ito ay iris, ito ay pupil. Kaya pala, sinasabi nilang conjunctivitis, tinitingnan dito ng mga doktor, conjunctivitis, kasi meron tayong conjunctiva over the eye. Meron tayong conjunctiva over the eye, meron tayong conjunctiva over the eyelid. Kung baga sa eyelid ito, at the back, meron tayong conjunctiva rin dito over the eye. Okay. So conjunctiva over the eye, conjunctiva of the eyelid. So we have the tarsal gland, tarsal plates, we have the cornea, we have the eyelash. Okay, lower eyelid, orbicularis oculi, tarsal, not that much. Okay lang, pinapakita ko lang para mas maglumawak ang ating kaalaman. Superior rectus. Okay, so therefore, pag nakita nyo ito, kung ano ito, Doc? Extrinsic po. Yes. Okay, so, okay, huwag kalimutan. Dr. Ilani, inferior oblique. Yes, Doc. Inferior Lateral and superior. Yeah, inferior oblique. So, anong nagsusupply sa kanya? Oculomotor. Tapos, inferior po, so superiorly and going laterally. Yes, sir. Pag inferior rectus naman, the rectus, inferior ang muscle. And medially. Medially. Tapos, oculomotor din. Okay, very good. Pag superior rectus, ST segment depression or elevation, trocheal nerve, tapos inferiorly and laterally. Okay. Pag rectus, superior rectus, superiorly, medially. Oculomotor, tapos ang inferior rectus, inferiorly and medially, oculomotor. Ang
medial rectus is going Medial. medially, supplied by the oculomotor, no? Okay, tapos ang abducens laterally, tapos abducens nerve, di ba? Okay, laterally, okay. Ang lateral rectus, Okay. So okay, yan ha. Okay. Kasi ito pinakita ko ulit kasi kung hindi natin ginanito, Dr. Eliani, luluha ang lahat. Hindi natin ginanito hindi ko ginanito ng approach. Ay naku, nag-iiyakan na kay sa retina pa lang, hindi na maintindihan. Okay ha? O paano, makamemorize yung hindi naintindihan, o hindi. They would appreciate yung photoreceptors and big na yan. Ha? Okay. Ito, so, nulit ko na lang actually, ha? Okay. Okay, ha? So, ayan, nakuha nyo na yan. Anyway, meron pa dito maganda? Meron pa maganda dito. Ilang minutes na lang tayo, doktora? Meron pa kasi maganda dito na. Ilang minutes tayo, Dok? 34 minutes na lang po, Doc. Okay, sige. 34? Yes po, Doc. 34. Kaya pa. No problem. Basahin lang muna yan. Basahin muna yan. I'll just, mawiwi lang ako. I'll just, you're in 1 minute, ha? So, balik ako. Basahin muna yan. Okay, Doc. Mali yan. Okay, hello, balik na tayo. Lani, narinig ako? Yes, Doc. Okay, so, ang lens, of course, is non-vascular as well. Pero hindi siya member ng tunic. Hindi siya member ng tunic. Pero avascular siya. Ang tunic kasi natin outer, di ba? Middle at saka inner. So, ang lens is an avascular transparent biconvex, located behind the pupil. Biconvex means that each side of the lens bulges outward. The lens is part of the focusing system of the eye, and light passing through the lens is focused on the retina. The lens is a flexible structure, and changing the shape of the lens involved in adjusting the focus of the light. So, bilang ganyan, basahin mo, the lens is a flexible structure. Ang matanda kami, hindi na masyadong flexible. Kaya mahirap na sa amin ang accommodation. So, sa series, functions of the complete eye, properties of light, huwag masyado yan. Okay, ito na.
Ito na tayo. Ito lang importante dito sa akin. Ito, this one. So, an important characteristic of light is that it can be refracted or bent. As light passes from air to a denser substance, such as a glass or water, its speed is reduced. If that surface of the substance at an angle other than degrees, so yung sinasabi ko na, ito yung bending of light, di ba kanina? Refraction yon. If the surface of the lens is concave with the lens thinness in the center, so if the surface of a lens is concave with the lens thinness in the center, the light rays diverge as a result of refraction. Ito lang importante sa akin. As light rays converge, they finally reach a point at which they cross. This point is called the focal point, and causing light to converge is called focusing. Then look at this. Light entering the eye passes through the focusing system of the eye to strike the retina. The focusing system of the eye which refracts light is ito. Importante ito. Yung focusing system of the eye which reflects light is di ba ang refract is bending, di ba refraction is bending of the light as it reaches a surface, against a certain medium. It is the cornea, of course, the aqueous humor, vitreous humor. So that the light passing through the focusing system is refracted, producing a focal point. The image of the world focused on the retina is upside down. Kung sa retina, ha? Sorry. The image of the world is focused on the retina, di ba? Is upside down, di ba sabi ko kanina? Because the visual image is inverted when it reaches the retina. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, libawa tao ito, tao. Paano mo siya nakikita sa ating mata? Mata ito natin. Di ba, gagano man yun, pagpasok, pupunta dyan, di ba? Punta dyan. Kasi magbibent ito, di ba, magbibent ito. Tapos, babalik siya dyan sa retina. Magda-revert na naman siya. So therefore, itong ulo na ito, pupunta na dito. Kasi ito naman, ito yun. Di ba? Ito naman, ay dito na ang paa. Parang na-revert tayo. Kasi ito yun. Ito man. Pero, ito na yun. Pero pag na-register tayo, the optic nerve natin, balik na naman dito ang ulo. Okay, sa brain. So, the image of the world focused on the retina is upside down because the visual image is inverted with the retina. The brain processes information from the retina so that the world is perceived the way it really is. If a person wears glasses and invert the image entering the eye, he or she will the world upside down for a few days, after which, if a person wears glasses that invert the image entering the eye, he or she will see the world upside down for a few days, after which the time brain adjusts to the new world to set the world right up again. Alaka, Ilani, makikita mo ang world upside down. Palagi kang nag-graduation class. Hindi, biro lang. Okay, so sige. Okay. The cornea and the lens are the most important elements of the focusing system of the eye. Cornea and then the lens. That's nasabi ko. The most important elements of the focus system of the eye. So the cornea is responsible for most of the refraction of light because the greatest contrast in media density is between the air and the cornea. Again, the cornea is responsible for most of the refraction index of light because the greatest contrast in media density is between the air and the cornea. The shape of the cornea and its distance from the retina are fixed. Okay. Ito na. So, doctor, sige ha. Okay. So, the focal point is where the light rays cross. Focal point is where the light rays cross. A, distant vision. Tapos B, accommodation. Distant vision. The lens
is flattened sa distant ha, pag malayo tayo, and the image is focused on the retina. Letter B, accommodation for near vision. Ito yung sinasabi ko. Kayo, pag malitang letter, nakikita nyo kaagad. Malapit lang. Lalapit lang kayo, makikita nyo kaagad. Sa amin, mahirap na yon. Kaya hindi ka maka-accommodate ang matanda. Kaya medyo lumalayo kami ng konti. Kung wala kaming reading glass, lalayo kami ng konti para ba at least makabasa kami, pero lumahirap pa rin. Ha? Nakita niyo sa simbahan, Dr. Eliani, di ba? Yung nakalimutan, yung read, di ba yung bisa nagpapabasa ka ng para sa reading, second reading, maawa ka naman, binigay mo sa isang matanda, tapos wala pa siyang reading glass, hindi dinala, pabasahin mo, pag pinabasa mo yon, syempre, mababasa siya kasi it's for God daw. O tapos pagdating dun sa gitna, ala, hindi siya makita. Tapos anong ginagawa niya? Parang nilalayo niya yung Bible, di ba? Parang nilalayo niya, katapos magabasa siya, pero nahihirapan pa rin talaga. May tendency siyang ilayo yon kasi at least na lang, kahit paano, nakikita niya yon. Pero nakakaawa. Ha? So that's why, huwag kang tatawag pagpabasa ng kasimbahan ng walang eye glass, ha? Ng reading glass, ha? Kawawa yun. Sige, ha? Matanda na. Pero pagbata pa, ako, Panginoon ko, ang bilis-bilis, ang galing-galing. Ha? Okay, ha? So, dahil nakaka-accommodate pa sila. So, ito yon. So, sa near vision, what happens with the near vision? Accommodation. The ciliary muscles in the ciliary body contract. Ayan, sabi ko kanina, Dr. Aureliani ang kapani. Kukontract sila, moving the ciliary body towards the lens. Okay, moving the ciliary body towards the lens. Nag-contract kasi, pinakontract ba o kinokontract mo ito? Pinakontract mo. So it moves the ciliary body towards the lens. So what happens with the suspensory ligament? They try to relax. Na-relax kasi para mang silang naiipit lang ba? Kasi ito kasi active, ito kasi nagko-contract. So syempre, ang nangyari sa ating suspensory ligaments ay parang nag-relax siya kasi ito kasi active, nagko-contract kasi ito. Ha? So para compress, para nag-relax. So lalapit ito. So therefore, lumalapit ito, therefore, lumulubo ito. Kaya lumalapit man ito dito. So lulubo ito. So more na nagiging convex ang ating lens. So kaya tayo nakakakita ng maayos, ha? Okay. Sa distant vision naman, ito naman doktora sa distant, tingnan mo. Pag ciliary muscles in the body relax o nag-relax, para manipis siya, kaya nag-relax man siya. Manipis, kaya relax man siya. Ito naman ang nagtitense, ang suspensory. Ha? Nagtitense tuloy siya. So, kasi kaya humaba man siya. So, ang tendency, magle-lessen ang kanyang circulability, ang kanyang pagiging convex ba? Ha? Okay, lens appears flattened. Okay, ha? So, tayo nakakakita sa distant vision. Distant vision yan. Para hindi doctors kay Med1, para hindi tayo naku-confuse, kahit sino naman, para hindi ma-confuse, itong kaagad ang kuhanin mo, accommodation. Yan, In accommodation or near vision, the ciliary muscles contract, and then what happens? The lens become more circular, more convex. So, anong nangyari sa suspensory ligaments? Kaya nag-contract, nag-relax. So, Dr. Ilani, anong mahirap? Wala po, Dok. So, ano naman ang pag-distant vision? Opposite po, Dok. Very good. Sige. Ang galing. Yay! Sige, very good. Okay. Sige, next. Enjoy ako, Dok, sa lecture na ito. Okay, so sige, ha? Okay. Yan. Wag na discuss yan kay kanina pa. Okay. Wag na, Dok. Kanina pa yan. Photo po. Photo. Photoreceptors. Okay. Tapos, photo, tapos big. Outer plexiform photo, tapos horizontal po, tapos bipolar, macro po. Okay, etc. Ito na tayo. Malapit na naman. Okay, ito naman. Additional lang ito, ha? Okay, so Doc, batan nyo yan.
Okay? Ang paborito kong si tanong, doctors, okay, Dr. Eliani, pag meron kang tumor, for example, dito sa doktora, pag di ba optic nerve optic nerve, di ba? Retina. Ito yung point, mata ito ang mata ito, ha? Ito ay ang nakikita natin. Ang nakikita na natin, ha? Okay. Visual field na. So therefore, ito ay optic nerve. Ito ay optic tract. Optic chiasm. Ito ay optic tract, ha? Okay, ha? Okay. Dok, pag meron ka, Dr. Ilani, ito na lang atin. Ito, Dr. Ilani. So, gamitin natin sa may eyeglass. Andyan ka pa, Doc Ian. Andyan ka. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang sa camera mo, Dr. Ilani. Diyan ka lang, ha? Doc Ian, andyan ka. Kaya may eyeglass din ito, para dalawa ka may eyeglass. Doc Ian, nasa online ka pa? Ian? Wala na ata. Ian, wala. Rhea, Doc, disconnected. May spam meglas. Si leader natin, si Dr. Cindy. Yeah, may eglas si Dr. Cindy. Hello, Doc Cindy. Pero ikuan mo ito, Dr. Cortana, ha? Ikuan mo ito, kaya maganda ito na topic. I don't know kung discuss sa inyo, pero kung discuss man sa ito niya, may technique ito para i-share mo sa klase, ha? Mag-ram kayo. Hello, Dr. Cindy. Disconnect ka? Hello? Ayan, may glass. Okay, Dr. Cindy. Dr. Cindy. But Dr. Ilani, please listen carefully, ha? Kaya you will discuss this also. Technique itong tinuturo ko na. Sa board exam, palagi tinatanong, if you have a tumor daw dito sa pituitary gland, for example, dito, di ba, malapit pa niya sa optic chiasma. For example, if you have a tumor here, at the optic chiasm, at the level of optic chiasm, anong blindness? Homonymous hemianopsia, homonymous hemianopsia, or heteronymous hemianopsia. Ano? Sige. Kung itinuro na ba sa inyo ito? Hindi pa. Wala pa. So, hindi kita marinig, Dr. Cindy. Parang yung nakamute ka ata. O, sige. Okay. Actually, ng first year kami, tinuro ito kaagad sa amin ng first day ng klase para ni Dr. Reyes. Okay. Lumalabas pa rin kasi ito sa board exam. Palagi itong tinatanong. Okay, sasagutin ko na kayo. Okay, ha? Ang answer dyan is heteronymous hemianopsia, hetero. Pag for example, dito, for example, ito naman, pag kinat mo, either, pag nagkaroon ka pag meron ka ditong sakit na nasira itong optic tract mo, either sa right, either dito sa to your left side ng patient, ikaw for example, ikaw ito. Pag kinat dito or halimbawa mayroon kang sakit dito, ang mangyayari ay ang answer is homonymous hemianopsia. Pag for example, given na yan, pag for example, ito naman ang kinat mo. For example ha, kung ang problema dito, pag kinat mo ito dito sa right optic tract, you will have bilateral homonymous hemianopsia. Ha? Dito naman, pag kinat mo dito sa left, meron ka ring bilateral homonymous hemianopsia. Pag dito sa optic chiasm, ang answer dyan ay heterogeneous hemianopsia. Hemi. Pag sinabing hemi, 1/2. Diba hemi? Sige lang. Mores lang. Tapos dito,
Pag dito naman ang kinat mo, ito dito ang kinat mo. Dito sabihin natin, sa right optic nerve, ito. Meron diyang nakat yan, nasira yan. Ang answer dyan, kung sa right, is blindness on the right eye. Whole of the right eye, ha? Blindness on whole of the right eye. Hindi hemi, ha? Hindi hemi. The same with dito. Pag kinat mo ito, dito, blindness, kung dito lang, ha? Blindness on the left eye. Dok, bakit po? O, ganito yon ha? Nagraram ako, ha? Nagraram na ako, ha? Nagraram. Okay. Regarding amazing memory. Okay. So, ang ating fibers, ang ating optic nerve, itong ating optic nerve is composed of, tingnan mo, oh, dito sa at the level of the picture, meron tayong ditong temporal fibers, temporal. Ito, oh, temporal. Temple man ini di doctors. Nasal man din, irong man ini. Nose man ito dito, di ba? So, we have fibers, temporal. Okay? These temporal fibers do not cross. Sa optic nerve ito, ha? They do not cross. Tingnan mo, they do not cross at the level of the chiasm. But the nasal fibers, this one, the nasal fibers, they do cross. They do cross. Tingnan mo, ha? Tingnan mo, ha? They do cross. Ito man, oh. Okay. So, just same with here. Dito sa optic nerve mo. Yung temporal fibers, they do not cross. They do not cross. The nasal fibers, they do cross. Okay. Now, for example, dito muna tayo. If you have a problem here of the right optic nerve, for example, there was a you tear this one. You destroyed this one. You transected this one. What do you think will happen? Di ba? Pag nagkaroon tayo ng light, di ba? Yung may nakakita ka ng tao dito. For example, tao, yan. Tao. Paano mo siya makikita dito sa right eye mo? Paano mo siya makikita dito sa right eye mo? Kaya unang-una, ang optic nerve is sensory man, di ba sensory? 1 to 8, di ba sensory? Paano mo siya makikita? Unang-una, pagpunta niya rito, nasira man ini. Dok Cindy, nasira man ito. Paano ma-register sa brain siya? Wala. So you will have a blindness of the right eye. Kung ito ang may problema, kung ito, walang problema, wala. Okay. Ha? Kung ito naman ang may problema, ito wala. So, blindness ka ng left eye. Pero kung dalawa sila, may problema, blind ka sa dalawang mata. Hindi mo sila makikita kasi paano ka makakapagtuloy-tuloy, paano ka maka-move on kung unang-una nasira ito. Ha, madali lang 'yan, madali lang ito. Ito tayo sa heteronymous. Okay. Look. Ito na ha, that the temporal fibers do not cross while the nasal fibers do cross. Okay. Dok, paano Dok bitemporal hemianopsia? Bali 1/2 bilateral tapos temporal pagod Dok. Bilateral tapos hemi pagod. Meaning to say on one side lang. Okay. Totoo you doctors, dito sa visual field mo, you put a mark ha. Ito ay 1/2, ito ay 1/2, ito doctors ay medial, ito ay lateral, ito ay medial, lateral. Ito doctors ay left eye, sa left visual field yan ha. Left visual field. Kaya left eye man ini. Left eye man ito, left visual field, right visual field. Okay ha? Okay. Look. If you have a tumor here, what is being compressed? The fibers dito. Dr. Cindy. What is being compressed? This one. The nasal fibers, Doc. Ito po ang nako-compress, yung nasal fibers. Yes. And remember, the nasal fibers do cross. Sundan. Doc, they cross po, Doc. They cross.
But